Unified Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Top 6 most wanted person arestado sa isang matagumpay na joint operation ng Rosales Municipal Station at Quiapo Municipal Police Station sa Nueva Ecija. Ang buong detalye ng report mula kay Police Master Sergeant Carmela Dangguacan. Matagumpay ang pag-aresto ng isang lalaki na kabilang sa top 6 most wanted persons sa antas ng panlalawigan sa isinagawang joint operation ng Rosales Municipal Police Station sa pangangasiwa ni Police Major Arnold A. Soriano at Quiapo Municipal Police Station sa Barangay Curba, Quiapo, Nueva Ecija noong June 1 taong kasalukuyan. Bandang alas 6:55 ng umaga nang maaresto si Alwas Jr., residente ng nasabing barangay, sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa Article 3, Section 5A ng Republic Act 7610. Ang warrant ay nilabas ni Honorable Wenceslao Ragasa Kawayan, presiding judge ng Regional Trial Court, Pans 49 Ordinance City, Pangasinan, na walang rekomendadong piyansa. Matapos ang pag-aresto, dinala ang akusado sa kustodiya ng Quiapo Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at turnover sa korte. Patuloy naman ang pagpapatupad ng batas sa pagtugis ng mga otoridad sa mga wanted na individual upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong Police News Network correspondent, Police Master Sergeant Carmela Dangguacan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Dangguacan. Rank 10 Regional Most Wanted Person arestado sa isinagawang manhunt operation sa Barangay Bigahon Norte, Libmanan, Camarines Sur. Ibabalita yan ni Patrol Woman Reynalyn Dalo. Muling nagpakitang gilas ang kapulisan ng Camarines Sur sa pinaigting nitong kampanya laban sa mga most wanted fugitive matapos madakip ang rank number 10 regional most wanted person sa isinagawang manhunt operation bandang alas 11:15 ng umaga nitong Hunyo 1 sa taong kasalukuyan sa Barangay Bigahon Norte, Libmanan, Camarines Sur. Ang matagumpay na intelligence-driven operation ay pinangunahan ng Libmanan Municipal Police Station sa mahusay na pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Ace Christian R. Mendoza, hepe ng nasabing istasyon. Katuwang ang mga tauhan ng Camarines Sur 1st Provincial Mobile Force Company at Provincial Intelligence Unit ng Camarines Sur Police Provincial Office. Kinilala ang naarestong suspect sa alias na Mel, 37 anyos, may asawa, pedicab driver at residente ng nasabing bayan.
Siya ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016 o violation of Section 3 ng RA 10883 na walang rekomendasyong piyansa. Ayon kay Police Colonel Virgilio O. Olalia Jr., Provincial Director ng Camarines Sur Police Provincial Office, ang matagumpay na operasyon ay patunay ng patuloy na determinasyon ng mga kapulisan na tugisin ang mga wanted person upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa komunidad. Mula dito sa Camarines Sur Police Provincial Office, ako po si Patrolwoman Reyna Lindalo. Nag-uulat para sa Police News Network, bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Dalo. Matagumpay na nadiskubre ng pinagsanib na puwersa ng iba't ibang unit ng seguridad ang isang intelligence-driven operation sa bulubunduking bahagi ng Lasam, Cagayan, ang mga tagong armas at pampasabog ng NPA. Yan ang ibabalita ni Patrolwoman Lainey Lorenzo. Matagumpay na naisagawa ng pinagsanib na puwersa ng iba't ibang unit ng seguridad ang isang intelligence-driven operation sa bulubunduking bahagi ng Lasam, Cagayan nito lamang ika-30 ng Mayo taong kasalukuyan. Pinangunahan ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company 3rd Platoon sa pangunguna ni Police Lieutenant Ronald S. Batad ang naturang operasyon katuwang ang mga operatiba mula sa 112 Special Action Company ng PNP SAF, Regional Mobile Force Battalion 2, Cagayan Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit, Regional Intelligence Unit 2, Provincial Intelligence Unit, 17th Infantry Battalion Philippine Army at Lasam Municipal Police Station sa pamamagitan ng impormasyong ibinahagi ng isang nagbalikloob na dating miyembro ng makakaliwang grupo. Nagsagawa ng validation ang mga otoridad sa target na lugar at nagresulta sa pagkakadiskubre at pagkakarecover ng mga sumusunod. Improvised blasting caps, detonating cord, fuse time, 40mm high explosive cartridges, hand grenades, improvised anti-personnel mine component, iba't ibang bala para sa 5.56mm, 7.62mm at .38 caliber firearms, stranded wire, cellular phones, handheld radio, 5.56 magazines, improvised shotgun, 2 caliber .38 revolver, 12-volt welt cell battery at isang bandolier. Agad na dinala sa Lasam Municipal Police Station ang mga na-recover na kagamitan para sa kaukulang dokumentasyon at investigasyon. Habang sa kustodiya naman ng Cagayan PECU ang mga improvised explosive device components para sa ligtas na pagproseso at pagsusuri. Ang operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya laban sa insurhensya at iba pang banta ng seguridad na naglalayong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Cagayan. Hinihikayat naman ni Police Colonel Mardito G. Angulwan, Provincial Director, Cagayan Police Provincial Office, ang publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahalagang impormasyon upang higit pang mapalakas ang mga operasyon laban sa mga banta sa seguridad at makamit ang mas ligtas at mas maayos na lalawigan ng Cagayan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lainey Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Top 1 most wanted person ng Negros Island Region, arestado sa isinagawang manhunt operation ng Silay Component City Police Station. Ibabalita yan ni Patrolwoman Andrea De Palubos. Pinatunayan ng Police Regional Office Negros Island Region ang kanilang matatag na paninindigan laban sa kriminalidad matapos maaresto ang number 1 most wanted person sa buong rehiyon sa isinagawang manhunt operation sa Purok Paho, Barangay Rizal, Silay City noong ika-28 ng Mayo taong kasalukuyan. Sa pamamagitan ng masinsinan at intelligence-driven na operasyon ng Silay City Component City Police Station sa ilalim ng Negros Occidental Police Provincial Office, matagumpay na naaresto ang suspect na kinilala na si alias Clark na matagal nang pinaghahanap ng batas dahil sa kinakaharap nitong 6 na kaso ng frustrated murder
at 2 kaso ng attempted murder. Ayon sa investigasyon, ang sospek ay kabilang umano sa mga nasangkot sa isang madugong insidente ng pamamaril at nag-ugat sa alitan ng magkabilang kampo sa panahon ng halalan. Ang naturang insidente ay ikinasawi ng 2 katao at ikinasugat ng 8 iba pa, dahilan upang magsampa ng kaukulang kaso laban sa mga sangkot. Ipinakita ng Pro-NIR ang kanilang profesionalismo at mahigpit na pagsunod sa batas sa buong operasyon. Matapos maaresto, agad na ipinaalam sa sospek ang kanyang mga karapatan at isinagawa ang mga kinakailangang proseso alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Ang matagumpay na pagkakaaresto ay isa lamang sa mga patunay ng walang humpay na kampanya ng kapulisan laban sa mga nagtatago sa batas. Layunin ng mga ganitong operasyon na tiyakin ang kaligtasan ng mamamayan, mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad at maihatid sa hukuman ang mga taong may pananagutan sa batas. Sa ilalim ng adhikaing Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, patuloy na pinaiigting ng Police Regional Office Negros Island Region ang kanilang mga operasyon upang walang kriminal ang makaligtas sa kamay ng batas. Ang tagumpay na ito ay nagsisilbing malinaw na mensahe ng ang kapulisan ay nananatiling matatag, maagap at nakatuon sa pagbibigay ng ligtas at mapayapang pamayanan para sa lahat. Mula dito sa Police Regional Office Negros Island Region, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea De Palobos. Alagad na batas, tagataguyod na balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman De Palubos. 50 kapulisan ng Baguio City Police Office ang lumahok sa Tourist-Oriented Police for Community Order and Protection Training upang mas mapalakas ang kakayahan ng mga pulis sa pagbibigay ng oriented public service. Ibabalita yan ni Patrolwoman Jade Agustin. 50 personnel ng Baguio City Police Office ang lumahok sa Tourist-Oriented Police for Community Order and Protection or TOPCOP training na isinagawa ng Department of Tourism Cordillera Administrative Region sa El Cholito Hotel, Baguio City noong May 27 hanggang May 29, 2026. Layunin ng aktibidad na higit pang mapalakas ang kakayahan ng mga pulis sa pagbibigay ng tourism-oriented public service, particular sa larangan ng professionalism, communication skills, cultural sensitivity, at service-oriented policing. Sa kanyang welcome remarks, sinabi ni Police Colonel Ruel D. Tagal, City Director ng Baguio City Police Office, na mahalagang mapanatili ang kultura ng kaligtasan, disiplina at mabuting pakikitungo sa isang tourism-driven city gaya ng Baguio. Tampok sa pagsasanay ang iba't ibang lecture, workshop at talakayan mula sa mga kinatawan ng DOT CAR, National Commission on Indigenous Peoples, City Tourism Office at iba pang partner agencies hinggil sa tourism awareness, cultural sensitivity, public assistance, customer service at ang papel ng mga pulis sa pagpapanatili ng ligtas at tourist-friendly na komunidad. Nagpahayag din ng pasasalamat si Police Colonel Tagal sa DOT CAR sa patuloy nitong pagsasagawa ng mga programang tulad ng TOPCOP training na hindi lamang nagtataguyod ng Filipino brand of service excellence, kundi tumutulong din sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga pulis na magpahatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Inaasahang magsisilbing mahalagang oportunidad ang nasabing pagsasanay upang higit pang mapaunlad ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa pagbibigay ng mas mahusay at mas makataong serbisyo publiko. Mula dito sa Baguio City Police Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jade Agustin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Agustin. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow, and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police,
sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Bago po tayo magtapos, muling pinaalalahanan ng Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government ang publiko na sumunod sa mga umiiral na lokal na ordinansa sa ilalim ng ipinapatupad na Safer Cities Initiative upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan sa mga komunidad. Samantala, hinikayat rin ang publiko na maging mapagmatsyag at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Mula sa Police News Network, malugod na pagbati rin kay Miss Olga Alvarez Maborang, National President ng Anti-Narcotics International Assistance Group, sa pagkakaloob sa kanya ng Outstanding NGO and Humanitarian Service Plaque of Recognition mula sa NGO TV International. Binabati rin namin ng maligayang kaarawan si Police Captain Leonardo Pogi Suryo, ang Chief Logistics ng CIDG. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group, mag-aatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.